Si Franz Castro umaasa sa kanyang kandidatura na manalo. Hulo, ang kandidato kasi, pagka ikaw ay kakandidato, ay talagang aasa ka na mananalo. Pero ito si Franz Castro sa survey ng SWS, latest na survey ng SWS survey, ay pang number 25. Tapos umaasa siya nito na umangat yung ang kanyang ranking sa survey. Ang kapal na mukha nitong basta makapal na mukha nitong babae na to. Di ko to sa totoo di ko to ginagalang mga klaseng ganitong tao kasi bastos eh. Nainis ako magsalita ito nga Duterte, si Sara Duterte, si dating Pangulong Duterte. Siya magsalita. Parang feeling ba niya na siya mas mataas ang kanyang narating kaysa i-compare nito sa kanyang mga niyurakan binastos siya ng husto. Ngayon, grabing karma nito. December, walang nagawa ang kanyang ini-endorse na impeachment ng Vice President Inday Sara Duterte. Walang nagawa. Andyan, nakaburol. Tapos, 3 impeachment na nandyan. Tapos mag-antay na naman daw ng isa pang impeachment para ibuburol ulit. Wala na silang nito, yung mapupuntahan talaga. Ang Pasko ni Franz Castro mukhang malamig pa sa kanilang sa lutong bahaw sa Bisaya pa. Ito yung video na in-interview siya na sobrang hopeful siya ba sa English pa. Umaasa pa. Parang manok na kahit may tama na kikig pa din. Kikig sa Bisaya pa. Ito yung video. That's something the House needs to think about. But speaking of your graduation from the House of Representatives next year, your colleague, Franz Castro, placed 25th in the SWS survey in terms of senatorial preference. Your reaction, ma'am? 25th place is frankly quite low. Well, that is, mas mataas na yan dun sa previous na SWS survey, Katrina. No? Kaya medyo, positive naman sa atin yan, bagamat low pa rin yan sa out of 12 na senatorial preference. So, sana tumaas pa yan. Sana tumaas pa yan. Kumbaga, dapat pa tayo magtrabaho, more work to do so that yung awareness ng tao sa atin po, sa akin, ay maging tumaas pa. I mistakenly referred to Franz Castro as your colleague because you're Franz Castro. In my mind, I was thinking of Representative Arlene Brosas. Anyway, what do you think, ma'am, is the weak point of your candidacy so far? Bakit po sa tingin nyo 25th place pa rin despite your efforts? Well, alam naman natin ang mga tao, no? So, hindi natin alam. Kailangan natin tignan, kung ano yung survey method. Kasi alam naman din natin kapag sino yung kilala, no? Yung mga nandiyan na matagal na sa politika. So, yun ang parating naiisip ng tao. Kaya kailangan natin talaga mabago, no? Yung mindset ng mga tao na dapat ay iba naman, taong bayan naman at galing talaga sa sa grassroots ang dapat nilang piliin. Kaya sabi ko nga, kailangan namin ng kailangan namin ng double time so that makilala kami ng tao. And how do you intend to improve that ranking, that survey numbers? Well, siguro more exposure sa mga media, more exposure sa mga state universities at colleges, na mga estudyante na boboto, sa mga barangay, sa mga communities. So, yun yung aming kayang gawin. Kasi hindi naman namin kayang gawin yung alam mo na, no, Kat, yung mga advertisement, no, napakamahal yan. Kaya yun na lang yung pwede nating gawin. Vice President Sara Duterte has repeatedly painted you and your camp as a villain in the Philippines. She has called you a kidnapper. The previous administration has also red tagged you and the Makabayan bloc. How significant of a dent did that create
in your campaign for the Senate? Well, palagay ko hindi naman sila nagtagumpay, Bakit? di ba? So kahit naman sinasabi nilang yung kidnapping wala naman na yan sa kaso ko, no? Other forms of child abuse. Mayabang. Hindi naman na sila nagtagumpay si VP Sara sa kanya. Hindi nagtagumpay. Inasang ka nga pang 25 nga na sa resulta ng SWS survey. Kahit pa magpili ng 24 na senador ang Pilipinas ngayon, laglag ka pa din. Kasi 25 ka Ay, naduduwal ako nito ni Franz Castro, tapos hindi daw siya hindi daw nagtatagumpay ang mga Duterte. So ano ang ibig sabihin niya kanina? Anong sinabi niya kanina? Kailangan pa daw more exposure sa mga media, sa mga pagtrabaho ng maayos. O, paano ka nag-exposure ngayon? Ang ginagawa mong exposure ngayon, mga Duterte, pinupuhunan mo yung mga Duterte para sabihin mo na magaling ka sa exposure. Kasi ito mga Duterte, maraming mga supporter to. Akala mo yung mga Duterte supporter papasok sa inyo? Ay naku, NPA na to. Ito pag na to, pag mag-ikot to sa mga barangay, tapunan nyo ng mga ibak dyan para madala tong bruha na to. Tawag ko ito bruha di ko makalimutan yung ginawa nito sa mga yung ginawa niya sa sa chief of staff ng OVP. Di ko makalimutan yun, ikinontempt niya. Tapos nag-hysterical doon sa sa kongreso. Di ko talaga makalimutan. Dito ko na imagine sa kanya na sobra siyang kapal ng mukha. Tapos ang sama-sama ng ugali. Pagtrabahoan daw ng maayos para daw maangat pa yung survey niya. Mismo nga siya natawa sa sarili niya mas okay na nga daw yan ngayon yung 25. Dati siguro pang ilan kaya to siya sa survey niya? Pang 80. Kasi ang laki ng nilaktaw, no? Di ko sigurado ako. Ko lang yun. Estimate ko yung pang 80. Pero itong 25, bababa pa yan. Hindi pa nag-umpisa ang campaign period Yung mga iba dyan na nasa taas, sa baba, aangat yan. Pero ito siya, ang daming galit. Paano, may pag-asa ba itong iangat pa sa survey? SWS survey pa yan, ha? Paano kung ibang, yung ibang nagsusurvey dyan na hindi SWS? Kulilat to. Ngayon, sobrang kulilat nga siya dito sa SWS. Ano na kaya sa iba? Baka ito hanggang hindi na siya di lalilitaw ulo niya sa kanyang position sa ranking sa ngayon sa survey. Nakakaya naman to. Sobra siyang assuming na mananalo pa siya. Kasi nga daw ang mga ibang mga tao ngayon nag-isip na lang sa ganyan pa ring apelyido, kailangan talaga ibang grassroots daw. May mga grassroots. Yeah, tuloy ako. Napilipit dila ko nito sa grassroots niyang Diyos ko po naman Ay naku po, Diyos ko Diyos ko Lord naman ito. Ang kapal ng mukha nitong Franz Castro na to. Huwag ka na umasa, Franz Castro, na maangat pa yung mo sa survey mo dahil ang mga tao hindi naman bubuto sa inyo yan. Doon ka mag-recruit sa mga NPA, ibubuto ka, pero yung mga hindi NPA ay wala kang mapupuntahan dyan. CR ka talaga pupunta. Tapos kaya pala, sobrang niya ngayon na sa mga Duterte dahil kailangan daw ng exposure sa media. O ano pang gusto nilang gawin. Kailangan pa nila magpunta sa mga barangay o pupunta sila sa community. Mga community, naku! Mag-umpisa ka na sa mga community, sa mga barangay. Para doon ka tatapunan ng mga urinula doon sa kung saan ka pupunta. Huwag ka mag-expect na mananalo ka. Huwag ka mag-expect na tataas pa yung survey mo. Pang 25 ka. Ay naku, ang layo yan Magsama na lang kayo ni Arlene Brusas. Susunod kandidato pala itong mga NPA na to. Anong gagawin nyo dyan sa Senado? Kaya pala siya sobrang niya sa mga senador para niya na pag ako nandyan, magaling akong senadora. Magsama na lang kayo ni Dilima. Magtayo na lang kayo ng yung sino nakapunta ng sa Cubao dati yung Tiririt o kaya Libangbang. Bagay ito sa mga to, Libangbang at saka sa Tiririt. Mukhang mga mukha to silang na sumasayaw sa gabi. Ito mga klaseng magiging senador sa Pilipinas
Nakakaano na, nakakahiya na. Maraming tayong mga senador dyan na walang nagawa nga, ito pa kaya. Nagsayang na tayo ng sweldo na naman ito. Wag na kayo mag-isip nito na may Franz Castro sa ano ha, na iboboto nyo to. Wag na. Utang na loob na. Utang na loob itong Franz Castro at saka itong si Arlene Rosas. Maawa kayo sa Pilipinas ngayon. Presidente natin na walang nagawa sa kanyang administrasyon, dagdag pa kayo sa sa senador ngayon. Wag na, please.